Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano lumalim sa Biblia. And we have a special series na seminary edition. And nasa 4 out of 10 na po tayo. And may concept po ito na Covenant of Grace. The Covenant of Grace is the unilateral agreement between God and His people in which He promises eternal life and salvation, not based on human obedience, but on grace through faith in Jesus Christ, who fulfilled the righteousness required by God. So, makikita po natin to sa Romans chapter 5 verse 15. But the free gift is not like the trespass. For if the many died through the one man trespass, much more surely has the grace of the God and the free gift of the grace of one man, Jesus Christ, abundant for the many. So, sa Tagalog naman po, subalit, magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad ng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesus Christ. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, simulan po natin sa ating teaching. First teaching, Jesus Christ is the mediator of the covenant of grace. So, ang Panginoong Kristo ay siyang sa kanya nagsimula yung covenant grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. And sa second teaching naman, Christ's perfect obedience satisfied the standard. So, ang Panginoon kasi may standard siya sa buhay ng bawat tao or sa buhay ng isang tao. Meron siya standard na gusto niyang makuha sa isang tao na yun. And yun na yung pagiging perfect obedience, yung nasa-satisfied yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. So, sa third teaching naman, Christ offers eternal life through faith in Him. So, yung Panginoon, nag-offer siya ng mahabang isang buhay na walang hanggan sa piling niya sa pamamagitan lang ng faith na ibibigay natin sa Kanya yung walang hanggang papuri sa pangalan niya. At sa Kanya lamang yun. At hindi mo na ibibigay pa sa kung sino pa. Ngayon naman, dadako tayo sa application. First application, believe that there is no way to be saved. So, maniwala tayo na yung iba kasi naniniwala na pag sa religion or may isang tao na kaya silang isalba. Hindi yun totoo dahil ang Diyos lang ang may kakayahan na iligtas ka at hindi na lang kung sino pang tao o yung paniniwala mo. Second application, believe that you are made perfect in Christ. So, maniwala tayo na tayo ay perpekto sa paggawa ng Panginoon kung paano niya tayo ginawa. And kailangan pa natin maging perfect sa obedience na ibinigay at gagawin natin para sa Panginoon. So, sa third application, believe that you inherit eternal life through Christ. So, ayun lang yung paniniwalaan natin na hindi na tayo magkakaroon pa ng isang mahabang buhay o walang hanggang buhay sa pamamagitan ng kung sinong tao, but then sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil siya lamang nag-iisang Diyos na kayang magligtas sa tao. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion.
How does Christ's perfect obedience give us confidence in our salvation? Kasi, gaya nga ng, kung masunurin ka sa Panginoon, kung isa kang tao na you have a perfect obedience, ano ka confident ka na yung salvation na sa'yo, yung salvation is binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo na kailangan ng iba pa. Kasi nga, you are a perfect obedience example to God. So, isa ka na sa taong masasalba ng Panginoon. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.